Nakita ko siya in person. Famous pala siya. Hello, bro. Good morning, madam people! Yan ang pinapakita ni Kuya Alex kanina. Yung bago niyang sapatos. Be, okas. Kaganda. Uy, ito na po yung aking outfit for today. Akala mo kung ano, pambahay lang ito. Hindi, hayaan mo na yan kasi naka-layer naman ang suot ko eh. Hindi naman siya minus. Nasa 3 lang ang weather today. For me, malamig pa rin yan dahil mag-ride ako ng scooter. O di ba? Saan ka pa? Hairstyle check. Perfect. Pero kahit anong gawin ko, hindi pa rin maganda. Side view na lang. Okay lang to pang bahay. Doon sa hotel, magkudkod lang naman ako ng kubita eh. Then, tignan nyo ang mukha ko, kubita na rin. Charis lang. Thank you Lord, lumabas si Haring Araw. Ito yung pinakagusto kong weather. Okay. Excited si Kuya Alex. Dahil sa scooter na yan. Yan ang pinakagusto niya. Ayaw na niyang magbike eh. Yeah, echo. Oh, the stand! Sisirain mo talaga yung scooter ko, Kuya Alex ko. Malaking tulong pa naman yan sa akin. Huh? Nauna na si Kuya. Mas mabilis ang scooter eh, kaysa bike. Okay, ciao Kuya Alex ko. Puslo kayo uchitel ka, dobre? Kana. Si Philip, ipapark lang yung kanyang bicycle. Sige na. Hello, we have a new storm today. Indoors karaoke. Okay, start chilo na. Tingnan ko. Go. Hore. I'll go by myself. Ni! Thank you Lord, nandito na ako sa train station. Maglalakad lang ako ng mga 3 minutes. Dahil mas maigi naman talaga mag-exercise para ganado siya pag dumog sa mga rooms mamaya ba. Hindi na kailangang linisan kundi dumugin na para matapos ka agad. Ang biyahe ko, more than 15 minutes. Speed ko nasa 23 lang. Minsan nakakatakot kasi kung mag-25, maraming mga sasakyan. Kaya minsan kinakabahan ako Halos mabangga na lang ako sa mga apartment, yung daanan. Dahil sa naririnig ko ba na, may kasunod na sasakyan. Kaya minsan hindi ko maiwasan na mag-shake, body shake. Sila naman mag-adjust kasi alam nila na kabado ako. Malalaman nila kasi yung manubila ng aking scooter lumiliko-liko. Okay lang, nakarating naman ako ng safe dito. Wala namang gas-gas. Thank you Lord. Kinakabahan ako sa tuwing magta-travel ako papunta dito. Walang daanan na pwede kong anuhan ng scooter. Meron man, kaya lang rough road. Mga ganito ang daanan Pangit kasi iyan sa scooter Mag-jugudug. Ay, kamingaw sa payag. Wala pang pasahero. Kahapon, hindi yan nag-open papuntang Bratislava. Dito lang lahat dumadaan. Kaya na-delayed ng mga 30 minutes. Kung marami lang akong oras, kalkalin ko yung basura na yan. May maraming mga plastic na pwedeng i-return doon sa shop. Magkapera ka pa niyan kung marami nang maipon. Kahapon pa pala, sinabihan ako ng receptionist. Sabi niya sa akin, pwede mo mandalhin yung mga plastic doon sa bahay niyo. Sabi ko sa kanya, pero ang sabi ng boss natin na iipunin ko daw yun kasi pangdagdag income. Previous na housekeeper, kinulik nila tapos dinala doon sa bahay. Paano yun? Kailangan ko pang magbitbit nun. Sabi niya, oo, syempre naman. Nakadalawang plastic na itim ang naipon ko. Malaking income na rin yun. Nakulik ko yun galing sa mga guest. Kaya sabi ng receptionist, next time mag-ipon ka tapos dalhin mo. Sabi ko, baka malaman nila. Sabi niya, hindi paano nila malalaman? Huwag mong sabihin. Ipunin ko daw. At least man lang magkapera ako. Tama naman siya, pero saan ko ilalagay? Dito sa bag ko. Sa bagay, malaki naman tong bag ko. Sige, mag-try ako. Mamaya baka merong mga buti. Tapos kukuliktahin ko. Tama, no? Kahit na 3 or 4 every day. Pwede. Start mamaya. Kasi may lilinisan ako na complete. Ipunin ko na lang. Yun ang advice niya sa akin. Ganito ang ginagawa nila sa hotel, Nagbibigay kasi sila ng sweets. Kaya yan. May kasama pang note. Ang sweet, no? Thanks God, natapos na ako doon sa rooms. Then, itong mga mapagkakitaan ko, start today. Magdala na ako nito sa bahay.
At least, sa tuwing mag-grocery kami, ilalagay namin to sa shop. May pera sa basura eh. Maliliit lang kasi wala naman akong space sa bag ko. Kailangan ko pang magdala ng tubig everyday. Hindi dati, nagdala na ako. Kaya lang, tinigil ko dahil sinabihan nga ako ng boss ko na ilagay daw dito. Ayan. Dapat ituin ko daw kapag mapuno na. Ilagay ko doon sa baba. Kung magdala ako nito everyday, di ba? Malaking kita na din ito na yung dati dito na cleaner. Ang ginawa nila, nag-imbak siya dito. Kinuha niya dito. Ewan ko kung paano yun. Makikita nila. Timing ko lang daw na walang tao. Ay, wag na uli. Ilagay ko na lang sa bag ko. May 4 ako ditong dala. O, di, okay na yan. Ito yung mga paplantsahin ko. Yeah. Itong 3, ano pala to, dapat ko i-arrange. Mga towel ito. May ako na to i-arrange. Nagdala na talaga ako ng Vaseline dito kasi yung kamay ko hindi na madala ng hand cream. Sobrang dry. Pati ako na dry na rin. Walang dilig. Char lang. Pinapainit ko pa yung plancha. Sayang minuto. Arrange ko na lang to. Hindi ata ito matapos mo ngayon eh. Bukas na naman to. Mas marami akong linisan bukas na complete. Linisan lahat pati bubong. Hindi ko pa to na-arrange. Minsan may mga pamunas dito na towel na halo. Balik-balik ako. Hindi isahan na yung aking paglilinis. Mamaya na yan. Uy, mamalansya na ako. Nandito na ako sa bahay tapos may dala ako nito. Ito yung binili ko kanina. Hindi pa nga ako nakaupo. Humingi na sila nito. Bibigyan ko sila. Doon sila kakain sa labas. Ito yung binili ko, sweets, para sa kanila, Philip at Alex. Nungnan ko na yan kanina, kumain ako doon sa train. Hindi na makaya. Ang sikmura ko. So, masakit na. Slice ko lang ito, tapos bigay ko sa kanila. Ganito kalaki. Para hindi na sila babalik dito sa loob. Yung mga buti kong dinala, disregards ko na to. Ayan ang mga empty. Saan ka pa? Huwag kayong maingay ha. Baka sabihin nyo doon sa mga boss ko na, hala, yung employee ko na ang pangalan si Margie, Filipina na taga Jensen, dinala na pati hotel. Para mapagkakitaan. 4 na to, magkano na to? 1 euro na? 1 euro na ba? Ay, hindi pa. Kasi may mga Z yan eh. Dito ko lang ilagay. Meron pa bukas. Marami. Kasi aalis na daw yung 6 rooms. So marami akong malinisan bukas na room. Magtaka yan si Vladimir ba kung bakit marami ng bote dito. May sinabawang manok pala ako kagabi. Ito yung kakainin ko, sabaw lang. The rest, kay Vladimir na ito. Buong manok na sinigang. Gumagawa lang ako ng sarili kong recipe. Okay lang ang asim. Ayaw ni Vladimir ng ganito eh. Manok lang yung kinakain niya. Kain po. Ito lang yung pagkain ko. Oh. Gulay yan. Kumain na kasi ako ng bread kanina so okay na ito. Tama na yung puro carbo. May problema ako sa pagbabawas eh. So mas mag-igi yung may gulay. May share pala ako sa inyo. Noong nakaraang araw, hindi ako makapaniwala na yung famous tennis player check-in pala doon sa St. Michael Hotel. Nakita ko siya in person, tapos hindi ko alam na famous pala siya. Ang pangalan niya is Erika Andreeva. Russian daw ito eh. Ito siya. Ayan. Itong mukhang ito, lumapit sa akin. Kasi nung time na yon, first day niya doon sa hotel, tapos nag-ask siya sa akin on 2:30 na yun in the afternoon. Akala ko, hindi na siya magpapalinis dahil nung pumunta ako doon, kumatok ako sa kwarto niya, hindi niya binuksan yung pinto. Ang ending pala, tulog siya. Pati yung trainer niya, nakita ko din. Kasi nagstay sila ng 3 days. Tapos hindi ko lubos akalain na noong naglilinis ako doon sa room niya, sabi ko sa isip ko, baka ano to siya, famous. Yun lang nasa mind ko ha, pero yung time na yun, hindi ko pa alam. Nalaman ko na lang sa receptionist, nagsabi sa akin kahapon na yun pala daw si Erika, ang pinaka-famous na tennis player. Sabi ko, ha? Hindi nga, sabi niya, oo. Kaya nga, marami nagpa-autograph sa kanya. Sabi ko, uy, kung alam ko lang. Sabi din niya sa akin na, hindi ko nga alam ni Slovakian ako. Siya pala yung famous player ng tennis. Mabait siya.
Tapos down to earth. Ang suot niya, napakasimple lang. Parang nag-jogging pants lang siya. Tapos naka-jacket na may hood. Kung ano yung mukha niya dito, yung talaga nakita ko doon sa hotel. Noong tungo ng entrance, kasi lalabas siya, naglilinis ako. So lumapit siya sa akin. If possible daw na linisan ko yung kwarto niya. Yung time na yon, yung kwarto niya, sobrang gulo. Kasi first day niya doon, siguro napagod yun. Tapos hindi na lang niya niligpit yung mga kalat niya. Pagpasok ko doon, sabi ko, ganun na, hala, ang dami namang kalat. So nilinisan ko na maiki. Unexpected, nagsabi din siya sa receptionist na ang linis daw ng kwarto niya. Palibhasa naman kasi nagka-serko-balintong na yung mga gamit niya. Pero okay lang, naintindihan ko naman siya kasi player di ba? Then, nag-endorse din pala siya ng Lacoste na brand. Na may suot na siya dito na nakalacoste siya. All white. Tapos may blue din siya na uniform niya. Ito Ito, Lacoste yan. Ang suot niya. Itong suot niya, nakita ko din doon sa loob ng kwarto niya. May niya sa chairs. Nasabi ko talaga sa sarili ko na, tong babaeng to, hindi ako nagkamali. Totoo nga pala. Nagkwento ako sa receptionist kahapon. Sabi din niya, oo, mayaman yun. Sismusa din yun. Pinakita niya ang income ni Erica. $80,000. Basta may tinignan siya dito na website, hindi ako naniwala sa sinabi ng receptionist. Kaya sinabi niya sa akin, halika, pumunta tayo doon sa baba, i-check natin sa Google. Pag Google, sabi ko, oo nga, famous nga siya. Tapos may video din na ang daming nagpa-autograph sa kanya. At doon din niya nalaman ng receptionist na yon sa isang guest din namin. Naka-occupied ba daw doon yung famous tennis player? Sabi niya, oo. Pero sabi niya sa isang guest na, hindi ko alam yun kung famous pala siya. Ay kahit na yung mga boss ko, hindi namin alam na may guest pa pala kaming famous tennis player. Malay ba namin? Basta guest lang. Hindi namin siya pinagkaguluhan. Noong nag-check out na sila, nung nakaraang araw, kasi 3 days lang sila doon, grabe, ang daming food na naiwan. Nagkulat talaga ako kaya tinanong ko yung isa kong boss na, Sir, babalik pa ba yung 103? Sabi niya ganun, hindi na. Sabi ko ganun, bakit ang daming food? Ang mali ko, pinakita ko kay boss, kinuha lahat yung food na bago pa lang. Nakasealed pa yung iba, bago pa yung iba. Nakasealed pa, may cheese. Sayang, dapat dinala ko na sa bahay. Malay ko ba, akala ko kasi babalik. One time kasi may guest kaming bumalik. Kinuha lang yung yogurt kasi naiwan. Tapos may nakuha akong drinks. Kasi ang daming drinks, iba't ibang klase yun, kaya lang binuksan na nila yung wine. Ang nakuha ko lang, ang bukod tanging isang martini. Ito lang yung nakuha ko sa lahat ng drinks na naiwan niya doon. At meron pa akong nakuha, kaya lang kunti na lang ang naiwan ito. Ginamit kasi niya to Ang shampoo na keratin, ang laman niya kalahati. Ang dami kasing nagamit niya Itong conditioner, kunti na lang naiwan. Kaganyan yan doon sa hotel. Kasi kunti na pala. Maganda siguro to. Pero at least, may naiwan pa. Made in the USA. Maganda to. May nakuha pa pala ako galing doon sa room ni Erica. Yung tennis player na famous. Wow. Yung iba, iniwan ko na doon dahil open. Dahil na yung kuya. Tapos meron pa dito mga sweets. Kaya ito yung gusto ni Kuya Alex. Kanina ko lang nakita doon sa room niya What is this? Ayan. Ang tawag niya Mexico! Akala mo kung magtayo siya ng tindahan diba? Tuwang-tuwa si Alex. Bless you. Tato, ¿puedes sacarme me gusta Milka? Me gusta Leo? Okay. O sa Mami? Hindi na kaya abusin ni Philip at Alex. Di bali nang hindi siya nag-iwan ng pera. At least, marami naman ako nakuliktang pagkain na nagmula sa kanyang room. Hindi lang drinks ang nakuha ko doon sa room niya. Ito yung sinasabi kong chocolate. From Erica pa rin ito. Ayan. Tapos may milk pa di ba? Ano yan? Social. Yan na yung last, yung mga mani, iniwan ko na doon sa hotel kasi yun ang kinakain ko for snacks kapag hindi ko na kaya ang gutom. Pero masarap ata to
Ay, grabe, sobrang sweet naman ito. Ito yung pinakagusto ni Vladimir, Philip, and Alex. Nagulat din ako dahil first time kong naka-encounter na ganun, na guest, na nag-iwan napakaraming pagkain at saka drinks. Kumbaga na-curious ako, doon ko na tanong sa receptionist, siya mismo ang nagsabi din sa akin, bakit mo binigay? Dapat sa'yo na yun. Sa susunod, dalhin mo na sa bahay ninyo. Yun talagang sinabi niya sa akin. Ang sabi pa niya, kung ano yung maiwan ng guest, sa'yo na yun. Nang hinayang siya, bakit ko daw binigay? Sabi ko sa kanya, nagtanong lang ako kay boss kung babalik pa ba. Kasi nakita nila na ang dami. Kaya kinuha na lang nila para daw sa breakfast. Ang mahirap nun, kung dinala ko na dito sa bahay tapos bumalik ang guest. Maraming naiiwan yung mga charger, binibigay ko sa boss ko. For sure, yung ibang guest, babalik yun. Pero hindi naman lahat siguro. Baka babalik pa yun si Erica. May laro siguro siya dito sa Slovakia, kaya naka-accommodate siya doon sa St. Michael Hotel. Malapit kasi sa sentrum ang St. Michael kung saan ako nagtatrabaho. Kaya doon napili nila. Yung trainer niya, sobrang bait din. Nakausap ko ngayon one time, every time na kumakatok ako sa room niya, nandun pala siya, tapos nagtatanong yan siya sa akin kung kumusta ako. Yung tipong ganun, tapos minsan hindi siya nagpapalinis ng kwarto niya. Doon ata siya kumakain sa room ni Erica eh. Kasi everyday, ang dami kong makuhang mga paper bag na puno ng mga balat ng yung ready to eat na pagkain. Yun inano niya. Tapos nag-wonder talaga ako sa room na yun kung bakit ganun kadaming drinks. Tapos may tea pa doon na iniwan siya. Kinuha lang ata niya 3 or 4. Iniwan talaga niya lahat. Binigay ko din kay boss. Green tea pa naman yun. Kaya kung wala lang doon si boss, hindi ako magtanong that time. Nandun kasi sila eh. May inayos sila. Kaya doon, nagtanong na lang ako. Kunwari. Ang request nila na dinner, sunny side up, pang breakfast. Ito ng dinner nila. Ito kay Kuya Alex. Kasi mas gusto niya nung toast na bread. Then ito kay Philip. Konti lang. Then hindi yan siya masyadong kumakain. Oh, kalanipad! Philip ko! Kuya Alex ko! What? Philip! Dobrokot! Doktor! Philip, wala siya na. Nini, kuya, kung dati kang ispinabi. Tato, si Mola, mamy, że daj mu on dał facku na... Chyba, że Filip, to co nie robi? Dobra, no to tu już po tej stronie, dobra? Bo mama mi nie da To je jedno. buteł. Nini, Na to bakit nie wiesz, to takie to věci hovoriť. Ty musíš poslouchat. Rozumiel si? Dobre. Dnes tu ešte raz.